Lumaki ako ng bagong taon ay hindi kailanman naging espesyal sa aming pamilya. Hindi kami nagpa-party, walang handaan, walang bisita. Karaniwan, ang bisperas ng bagong taon ko ay nauuwi lang sa panunood ng TV kasama ang pamilya hanggang mag-alas 12 ng hating gabi. Tapos, tulog na. Minsan may putukan sa labas, minsan wala. Minsan may kaunting ingay, pero para sa akin, pare-pareho lang ang lahat ng taon. Isang petsa lang sa kalendaryo na walang tunay na kahulugan. Ganito ang naging takbo ng buhay ko hanggang high school. Pagsapit ng senior year, nagsawa na akong walang ginagawa tuwing bagong taon. Pero wala rin naman akong masyadong kaibigan, kaya wala talaga akong mapagpipilian. Hindi ako yung tipo na may barkada. Hindi ako yung laging nasa gitna ng eksena. Nandyan lang ako, nakaupo sa gilid ng classroom, tahimik sa mga ensayo ng basketball, laging mas nakikinig kaysa nagsasalita. Kaya noong huling taon ko sa high school, ako unang naimbitahan sa isang New Year's Eve party. Parang may kakaibang nangyari sa mundo. Galing ang imbitasyon kay Jake, isa sa mga kakampi ko sa basketball team. Madalas kaming nag-uusap sa ensayo pero hindi pa kami kailanman nag-hangout sa labas ng eskwela, kaya nagulat ako nang mag-text siya. "Pre, may party sa bahay ng pinsan ko sa bisperas. Sama ka." Tinitigan ko ang phone ko ng matagal bago sumabot. Pinilit kong magmukhang kalmado kahit na tuwang-tuwa ako sa loob. "Sige, bakit hindi?" Sabi niya, simpleng house party lang daw. Maraming estudyante mula sa school at may ilan din galing sa karatig lungsod. Sumagot ako na okay lang at magkikita kami sa loob ng ilang araw. Dumating ang bisperas ng bagong taon at sinundo ako ni Jake bandang alas 9 ng gabi. May ilang lalaki sa kotse na kilala ko sa mukha pero hindi ko talaga nakakausap. Nag-small talk lang kami habang bumibiyahe, tungkol sa basketball, sa klase, sa mga plano sa college. May isa pang nagtanong kung maghahanap daw ba ako ng chicks para sa hating gabi at pabiro kong sinabi na tingnan na lang natin. Pagdating namin sa bahay, ang una kong napansin ay kung gaano kalaki ang party. Puno ang driveway at pati ang kalye ng mga nakaparadang sasakyan. Malakas ang tugtog ng musika, kumikislap ang ilaw sa loob ng bahay at parang walang espasyong hindi okupado ng tao. Introvert talaga ako kaya hindi ko gusto ang maraming tao, pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mas mabuti na ito kaysa mag-isa sa bahay. Sa simula, hindi ako komportable pero kalaunan ay naka-adjust din. Sumabay ako sa sayaw, sa ingay ng musika, sa tawanan ng mga tao, hanggang mapansin kong may babaeng nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa may gilid ng sala. Hindi siya sumasayaw, hindi rin siya nakikipag-usap. Nakatingin lang siya sa akin. Diretso, parang may hinihintay. Napansin din ito ni Jake. "Uy pre, kanina pa yung chicks na yan nakatingin sa'yo, lapitan mo na." "Baka naman iba ang tinitingnan niya," sagot ko. "Hindi, ikaw talaga. Ano bang mawawala sa'yo kung kakausapin mo?" Huminga ako ng malalim. Sige na nga. Papalapit na sana ako sa kanya nang mapansin kong wala na siya roon. Bumalik ako kay Jake. "Wala na siya. Nakita mo ba kung saan siya pumunta?" "Hindi, baka nag-CR lang." Nagpa siya akong kumuha muna ng inumin. Lumipas ang 20 minuto at wala pa rin siya. Medyo nadisimaya ako at lumipat sa isang mas taimik na kwarto sa likod ng bahay. Doon mas mahina ang tugtog, mas kaunti ang tao. Umupo ako sa gilid ng kama at tinignan ng phone ko. Halos alas 11 na. Mukhang wala akong makukuhang halik mamaya. Bulong ko sa sarili ko, may halong biro at lungkot. Pabalik na sana ako sa party nang may pumasok sa kwarto. Pagtingin ko, siya pala. Ang babaeng kanina ko pang iniisip. "Anong ginagawa mo rito mag-isa?" tanong niya. "Pahinga lang sa ingay," sagot ko. Ngumiti siya. "Gets ko yan. Hindi rin ako mahilig sa malalaking party." Umupo siya sa tabi ko. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Amanda.
Galing daw siya sa bayan na halos 1 oras ang layo kaya hindi ko siya nakikita sa school. Tahimik siyang magsalita pero malinaw. May kakaibang lungkot sa mga mata niya kahit nakangiti siya. Nagkwentuhan kami tungkol sa school, sa mga plano pagkatapos ng graduation, sa mga bagay na gusto at ayaw namin. Hindi ko namalayang halos 15 minuto na pala ang lumipas. Nang yayain ko siyang sumayaw, pumayag siya. Tinignan ko ang oras, 11:20 na. Habang papalapit ang hating gabi, napansin kong kinakabahan si Amanda. Paulit-ulit niyang tinitignan ang phone niya. "Okay ka lang ba?" tanong ko. "Okay lang," sabi niya, pero halatang hindi. "Magka-countdown naman lahat mamaya," sabi ko. "Kailangan, eksakto," bulong niya. "Bakit?" tanong ko. "Hayaan mo na." 2 minuto na lang bago maghating gabi, nagsimula ang countdown. 10, 9, 8, sumisigaw ang lahat. Pero siya lang ang tinitignan ko. Takot na takot siya. 3, 2, 1. Pagdating ng 12:00, bigla niya akong hinalikan. Saglit lang, isang mabilis at naminginig na halik. Takos agad siyang umatras. Napansin kong umiiyak siya. "Pasensya na," sabi niya. "Ayokong mamatay." Tumakbo siya palayo at nawala sa paningin ko. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Sinubukan ko siyang hanapin pero wala na siya. Umuwi na lang ako na disappointed. Lumipas ang ilang buwan. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Hanggang 1 linggo bago ang susunod na bagong taon, may nag-text sa akin mula sa hindi kilalang numero. Si Amanda. Gusto niyang makipagkita. Nagkita kami sa campus. Mukha siyang pagod, mas payat, mas tahimik. "May sumpa ka na," sabi niya. Natawa ako. Tuwing bagong taon sa eksaktong 12:00, kailangang humalik ang may dala ng sumpa o mamamatay siya. At ang hahalikan niya ang siyang susunod na magkakarga ng sumpa. Akala ko may sira ang ulo niya hanggang dumating ang susunod na bisperas. Habang nanonood ako ng TV, napansin kong may babaeng nakatayo sa bakuran namin. Hindi gumagalaw, hindi umaalis. Paglapit ko sa kanya, napagtanto kong hindi siya tao. May mga kuko sa halip na kamay at wala siyang mukha. Blanko lang. Tinignan ko ang phone ko, 11:59. Tumakbo ko pabalik sa bahay. May humawak sa binti ko. Pakiramdam ko ay hinahatak ang kaluluwa ko palabas. Nakapagsara ako ng pinto sa huling segundo. Mula noon, naniwala na ako. Hindi ko masisisi si Amanda. Ayokong ipasa ang sumpa sa iba. Kaya taon-taon, nananatili ako sa loob ng bahay tuwing New Year. At taon-taon, naroon siya sa bakuran ko. Nakatayo, naghihintay. At balang araw, alam kong lalabas din ako. Kaya kung makita mo ako sa isang New Year's Eve party at iniwasan mo ako, maiintindihan ko. Pero humihingi na ako ng paumanhin sa kung sino man ang hahalikan ko. Pasensya na. Ayoko lang talagang mamatay. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.